Magandang araw mga ka-printing. So, pasensya nyo na at medyo matagal tayong hindi nakapag-upload, no? So, ngayon na napansin ko ng mga nakaraan, may mga nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung mga sikreto pagdating sa printing o ano ba yung mga pwede nilang dapat gawin para yung maiwasan nila yung pagkalugi. So, lahat ba talaga ng nagsisimula prone sa pagkalugi? Kung ikaw ay bago at papasok ka pa lang sa printing, sasabihin ko sa yung totoo po talaga yon. Okay. Meron po tayong, actually may pag-aaral na sabi nga nila, yung unang sumasalang sa printing or kahit sa anong negosyo, 90% daw halos ay bumabagsak. So paano natin maiiwasan yon? So ang ginawa po natin, nag-research tayo ng konti na para ano ba yung pwede nating itulong. So naglista po ako ng ilan na sa aking pananaw ay makakatulong para sa mga bagong papasok sa printing, wag nang maranasan yung naranasan namin. Actually, kahit ako, naranasan ko. So, kung interesado ka sa mga ganito, subaybayan mo to. SNL, Digital Moment. Yung unang-una talaga sa pag nagiging error ng mga bago, kahit naman ako, yung kakulangan sa plano. Bakit? Minsan kasi, karaniwan naman talaga nangyayari sa atin, kapag nakaisip tayo ng business, no, nakikipagkwentuhan tayo sa kaibigan. Nakikipagkwentuhan tayo sa kaibigan, sa kamag-anak, doon tayo minsan nga nahingi ng payo. Nahingi tayo ng payo sa kanila. So, dahil sinabi nila na magaling kang magluto, pagluluto ang gagawin mong business. So, ganun po yung nakita naman nila. Sinabi nila, magaling ka sa computer, printing ang pasukin mo. So, doon po tayo, dahil sa kakulangan natin sa plano, pumasok tayo, yun po yung karaniwang nagiging downfall ng ating business. Ng unang-unang pagsalang natin sa negosyo, yung kakulangan sa pagpaplano. So, ano yung pangalawa? Yung pagkilala sa target market. So, ano yung pagkilala sa target market? So, bilang baguhan sa pagpasok sa negosyo, karaniwan naman talaga, hindi natin alam yon, lalo't kung hindi tayo gano'n nakapagplano. Sabi, ano yung pagkilala sa target market? Minsan kasi, gumagawa tayo ng isang produkto o kung ano, pero hindi natin alam kung kanino natin ibebenta. Bakit ba natin gagawin yung isang produkto? So, tandaan natin, sa mundo ng selling o sa mundo ng pagnenegosyo, ang binebenta natin is yung resulta. Naunawaan niyo ba? Ibig sabihin, yung resulta, ano magiging purpose nung iyong negosyo. At pagka nalaman mo yon, doon mo pa lang siya maibebenta ng maganda. So yun yung nagiging kakulangan natin. Hindi natin alam kung kanino natin siya ibebenta. Sa matanda, sa bata, sa bakla, sa tomboy, o kung kanino man. Para saan ba yung negosyong itatayo mo? So yun yung nagiging problema natin. Dahil kakulangan natin ng pag-alam sa target market, yun po yung isa sa mga nagiging dahilan ng ating pagbagsak. Okay, so ano yung ikatlo? Yung takot sa gastos. Ano yung sabihin, takot sa gastos? Usually kasi sa pagtatayo ng negosyo, kailangan mo talagang mamuhunan. At yung kasama sa pamumuhunan, yung pag-aaral. No? So, gagastosan mo yan. Nagsisimula ka pa lang, gagastos ka na talaga. So, karaniwan, sa mga unang pumapasok sa ano, is takot na takot gumastos. Ayaw mag-seminar. Bakit? Kasi magsiseminar ka, katwiran, hindi ka pa nga nagsisimula ng ano, gagastos ka na. So, yun po yung mga karaniwan po na nagiging downfall natin, nagiging umpisa pa lang dahil hindi tayo handa, hindi tayo takot, hindi tayo tawag dito, ayaw nating gumastos. So, ang nangyayari, tayo na lang tayo ang gumagawa. Kaya ang pagka po tayo nag-ano kasi, halimbawa, pagluluto, dahil ayaw mo kumuha ng kusinero, ang ending nung, kayo na lang po gagawa. So, yung quality po na maibibigay nung talagang sanay, malayo po talaga. So, yun po yung isa rin sa dahilan kung bakit po, no? Yung kakulangan po sa kaalaman pagdating sa paggastos. So, takot tayong gumastos kasi gano'n naman, pag hindi natin alam, natatakot tayo. So, isa rin po yan, yung takot tayong mamuhunan or takot gumastos. Okay, so nandiyan pa rin kayo. So, kung nandiyan pa rin kayo, tuloy natin. Ikaapat na dyan, yung hindi maayos na paghawak ng pananalapi. Okay, pananalapi na yung pinag-uusapan natin to.
So, isa rin po ako dyan. Ano rin po ako dyan? Tawag dito aminado rin po ako dyan. Nung ako po yung nagsisimula, yan din po yung isang naging problema ko. Kaya nga, kung babalikan niyo yung mga nakaraang video ko, di ba? Halos napakatagal po bago kahit paano lumakas yung aking printing shop. So, yan po yung common na mistake din. Isa sa common mistake ng mga bago. Yung hindi maayos na paghawak sa pananalapi. Nangyayari karaniwan na yung personal na pera, tsaka yung pera ng negosyo na paghahalo nila. So, akala nila kanila yon. Tapos yung cash flow, hindi natin nababantayan. Yung in and out ng pera natin. So, karaniwan kasi sa mga bagong nagnenegosyo, kahit naman ako, nung una akong nagnenegosyo, akala ko sa negosyo, yung kapital, kapag naibenta, tapos yung sumobra, yun na yung akin. Parang ganun yun ang pagkakaunawa ko. So, ganun lang kababaw yung ano ko sa pera dati. So, yan yung mga common mistake sa mga nagsisimula. Pagdating sa cash flow, unang-una yung cash flow, medyo malawak nga lang na usapin ng cash flow. Minsan, pag-usapan din natin ng cash flow kasi isa talaga sa malalim na pangangailangan yan pagdating po sa pagnenegosyo, yung cash flow. At ako, aminado po ako, siguro mga ilang taon pa lang ako natututo ng yung cash flow na tinatawag. So, dati hindi ko rin ganong nauunawaan siya. Okay, so yung panlima, pag-usapan natin. Okay, yung kakulangan sa marketing. Okay, kakulangan sa marketing. So, napakaganda ng produkto mo, pero walang nakakilala. Walang nakakaalam. No? Isa sa mistake natin yan. No? Ang ganda na, nasa iyo na yung pinakamaganda. Ikaw pinakamasarap magluto, o ikaw pinakamaganda mag-edit. Ikaw kalong, walang nakakaalam. So, isa sa pinakamahalaga po yan. Isa sa mga buhay ng negosyo yan, marketing. Pero dahil sa mga pag bago pa, dahil nga ayaw nila gumastos, natakot sila mag-marketing kasi gastos. Ang tingin nila sa marketing is gastos. Kaya nagiging mali rin. So, yan yung isa sa mga common mistake din ng yung marketing. Okay, so ano naman yung pang-anim? Yung anim naman, yung takot sa pagkakamali. O yung masyado gusto natin perfect agad yung product natin. So, karaniwan yan nangyayari kapag sa mga bagong nagsisimula, ang gusto laging perfecto. Laging pinaka-the best. Pinaka-maganda. So, isa rin po yan sa mga malaking pagkakamali pagdating po sa printing or pagdating po sa pagninegosyo. Yung pagiging perfect, yung maganda-maganda. Okay, so ano yung pampito? Yung takot sa adaptability. Adaptability. O yung pagsunod sa panahon, ika nga. Ano yung ibig sabihin pagsunod sa panahon? Ano yung pangangailangan na ngayon? Kasi aminin na natin, nagbabago, nag-evolve talaga yung technology. So kung dati uso yung ganito, ngayon hindi na. So, depende po sa henerasyon kasi yan. So, yun po yung ayaw mag-adapt. So, isa po yan sa mga common na problema din ng mga bagong nagnenegosyo. So, kung ang edad mo hindi na kabataan, tapos medyo mag-ano ka ngayon, titignan mo po kung ano yung target market mo, kailangan mo mag-adapt kung ano yung meron kung ano yung pangangailangan nila, yun po yung gagawin natin. So, yun yung nagiging isa pa sa mga common mistake ng mga nagnenegosyon bago. Ayaw nila mag-adapt doon. So, pinangahawakan nila kung ano yung gusto nila. So, isa rin po yan sa mga mistake ng mga bagong nagnenegosyo. Okay, so, ito yung isa, yung pinakahuli na inilista ko, no? So, kahit ako dito, minsan guilty ako rito. Yung hindi pagiging open-minded. Ano ibig ko sabihin sa hindi pagiging open-minded? Minsan, sa pagpasok natin sa pagnenegosyo, kahit ako rin po nung dati na nagsimula ako, no, hindi ako sobrang open-minded. Masyado kung sa mga criticism. Na kapag merong pumuna, ganun hindi, galit lang sa akin yan. Tingin ko, naiinis lang yan sa akin. Ganun tayo na So, sa pagnenegosyo, isa po yan sa mga mistake ng mga nagnenegosyo. Hindi tayo tumanggap ng payo or ng criticism galing sa mga customer natin, lalo na, no? Especially sa mga customer.
Wag na sa mga kaibigan, sa mga customer kayo magano. Kapag kang customer natin ang pumuna or nagpayo, yun ang pakinggan natin. So, alamin natin kung ano yung mga dapat natin baguhin. At talagang kailangan natin ano. At yun yung common mistake natin, yung hindi pagiging open-minded. Yun lang po yung mga nailista natin na ano. Ngayon, kung meron pa po ako nakalimutan, paki-comment na lang po sa comment section. Then, para at least mapaganda din natin. Then, kung gusto niyo naman po ng payo o gusto niyo naman po, ano naman yung pwede natin gawing solusyon sa mga yon. Sa susunod po na video, yun po yung talakayin natin. Para na sa ganun naman, ano naman yung dapat nating gawin. Para etong mga problemang natalakay natin ngayon, magawan naman natin ng solusyon. Sabi nga maging part daw tayo ng solusyon. Dahil kung hindi daw tayo part ng solusyon, malamang tayo yung problema. Okay, so isa pa, baka mamaya hindi ka pa subscribe ka na rin kung gusto mo yung mga gantong content. Then, para sama-sama tayong talakayin natin itong mga gantong ano. At maging tulong tayo sa mga bagong nagnenegosyo. At yung mga bagong nagnenegosyo na natatakot pa, subukan natin para at least wag po yung katakutan yung failure. Sa failure, doon natin nakikita yung tagumpay. O doon natin nakikita yung pagkatuto. Wala pong nabibigong negosyante, tandaan natin yan. Nalulugi lang po ang pagnenegosyo sa panahon na sumuko na po kung sino po yung nagnenegosyo. Okay, yun lang po at maraming salamat. Sa susunod na kwentuhan po natin, like and subscribe huwag nyo kalimutan. Babangungutin ka pagka hindi mo ginawa yan. Sige, salamat po.